Kahit wala pang espesyal na okasyon, basta kakanin, sure akong patok na patok yan sa puso nating mga Pinoy. Magbibigay po ako sa inyo ng idea sa paggawa ng 4-in-1 kakanin sa bilao. Ngayon po ang gagawin muna natin ay puto cake. Yung puto na bukod sa masarap ay halos pa-cake na dahil sa napakalambot. Sa isang mixing bowl, salain po natin yung harina. Ang gamit ko po rito ay cake flour, pero if ever po na ang available sa inyo ay all-purpose flour, pwedeng-pwede naman po. Dito po sa aming palengke, same lang naman po ang presyo, 60 pesos po per kilo. Ihalo na rin po natin yung ating white sugar. Much better po na white sugar yung inyong gamitin. If ever na gusto nyong maim, yung kulay puti po talaga nating puto cake. Nilagay ko na rin po yung ating baking powder at kaunting asin. I-mix lang mabuti, then ilagay na po natin yung ating liquid ingredients. Dito po ang ginamit ko ay evaporated milk, pero kahit tubig na lang po yung inyong ilagay, na-compare ko po yung pinakalasa nito, hindi naman po naging ganun kalaki yung diferensya. Then, iset aside po muna natin at gawin po muna natin yung ating meringue. Ilagay po natin yung ating egg white sa isang mixing bowl, then maglagay na rin po tayo ng cream of tartar. If ever po na hindi available sa inyo ang cream of tartar, palitan nyo na lang po ito ng 1/2 teaspoon ng any white vinegar katulad po ng dato puti. Then, i-beat po muna natin ito sa low speed hanggang sa maging bubbly na siya. Bago po tayo magdadagdag ng ating asukal, hatiin po natin ito sa 2 additions. Sa paggawa nga po pala ng meringue, pwedeng-pwede na hand mixer yung inyong gamitin. Basta make sure lang po na hindi oily at hindi po basa yung mga gagamitin nyo, katulad po ng ating mixing bowl at ng atin pong mga wire whisk. Para makasure, kumuha po tayo ng tissue, lagyan ng kaunting suka, then ipangpunas po natin sa pinakaloob ng mixing bowl at dun po sa ating mga wire whisk. Kapag nag-uumpisa na nga po pala tayong maglagay ng asukal, naka-high speed na po yung ating mixer. Aim po natin na ma-achieve yung steep peak ng ating meringue katulad po nito, na kahit itaob pa po natin yung ating pinaka-mixing bowl, hindi po ito basta-basta matatapon or matatanggal. Then, ihalo na po natin ito sa ating butter gamit po ang cut and fold process. Pakaiwasan po natin na ito ay ma-overmix dahil napakalaki po na magiging epekto na to sa pinaka-outcome. Basta makita nyong naging isa na yung kulay nito, tigilan nyo na po yung paghahalo. 12 inches round pan yung gamit ko rito. Nilagyan ko lang po ng parchment or wax paper yung pinakailalim at hindi ko po ito ginris. Then, gagadgaran ko na po ito ng keso sa pinakaibabaw. Isa lang sa kumukulong steamer ng 35 minutes na ang lakas ng apoy ay medium-low heat. After the allotted time, mag-toothpick test po tayo. Make sure na luto na po hanggang sa pinakaloob. If ever na hindi pa, magdagdag pa po tayo ng ilang minuto. Pero if luto na, patayin na po yung apoy sa ating kalan. Pero ibalik po yung pinakatakip ng ating steamer at hayaan pa po natin for another 5 minutes. Sa ganitong paraan, maiiwasan po nating mag-shrink yung ating puto cake. Possible po kasing makaapekto yung biglaang pagbabago ng temperature sa atin pong puto cake. Palamigin muna bago i-unmold, then yung gagamitin po nating spatula or yung pangtanggal po natin dito po sa ating puto, i-grease po natin ng kaunti. Tingnan nyo po ngayon kung gaano kalambot itong ating pinaka-outcome. Dagdag reminder nga rin po pala, yung ating ginamit na egg whites ay nanggaling po sa large to XL size na itlog. If ever po na small to medium size yung inyong gagamitin, gawin nyo pong 7 pieces. Sa sobrang lambot itong ating nagawang puto cake, talaga naman pong nagba-bounce back. And tcharan! Ito na po yung isa sa ating 4-in-1 kakanin. Yung ating malambot, napakasarap, mabango, cheesy na puto cake. Para po sa tatlo pa nating recipe, ang link po ay nasa ating description box.